Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napabuntong hininga at napangiti na lang si Odie nang magising sa pagkagat ni Taz sa balakang niya. Ang mga Tasmanian Devil pala ay nangangagat talaga ha? Umiti si Taz at inangat ang katawan para magpantay ang mga mukha nila. Magandang umaga, baby. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit, nakalabing reklamo ni Odie at totoo ang sinabi niya. Sa dami ba naman ang ginawa ni Taz sa kanya kagabi, imposibleng hindi siya mamaga. Lalo na sa ibabang parte ng katawan niya. Gayunman, masaya siya. Ramdam niya kung gaano siya pinahahalagahan ng lalaking minamahal niya. Nakangising pinaraan ni Taz ang tungki ng ilong sa pisngi niya at sa pagitan ng lieg at mga balikat niya. Pasensya na, pero hindi rin. Gustong-gusto ko kapag masakit ka dahil sa akin. Ah, si Taz talaga. Nakatulog si Odie kagabi dala ng pagod dahil sa mga ginawa ni Taz sa kanya kagabi. Ang akala niya ay pahinga ang kailangan niya ng umagang iyon. Pero hayon at nagising siya na handa muling ang kini ng binata. Hinalikan si Odie ni Taz. Halatang tinutokso siya ng binata dahil hindi nito hinahayaang dumikit ang ibang parte ng hubad nitong katawan sa katawan niyang natatakpan pa ng bra at panty habang hinahalikan siya nito. Hindi talaga siya magsasawa sa katawan ni Taz. Gustong-gusto niya ang matipuno nitong dibdib, ang matitigas na braso, ang malapad na likod, ang pipis na tiyan, at ang pagkalalaki nito na gustong-gusto niyang nararamdaman sa loob niya. Huwag mo akong tuksuhin, anas ni Odie. Hindi na siya nakapagpigil kaya siya na ang unang humawak kay Taz. Pinaraan niya ang mga kamay niya mula sa pipis na tiyan ng binata, pataas sa matipuno nitong dibdib, dinama ang malapad na likod, hanggang sa ipalupot niya ang mga braso sa liig nito. Kinabig niya ang batok nito para mas mapalalim ang halik at inarko ang kanyang katawan para mas magdikit ang kanilang mga katawan. Mumiti lang si Taz bago tinugon ang malalalim niyang halik. Pagkatapos ay naramdaman niya ang mga kamay nito sa pang-upo niya, kinabig siya palapit at maya-maya tinanggal nito ang hook ng bra niya. Ngunit mukhang tinutokso talaga siya nito dahil hindi nito tuluyang hinubad ang bra niya. Hinayaan nitong malaglag ang strap sa mga balikat niya, pero bigla itong huminto sa ginagawa at tinitigan lang siya sa mga mata. Pagkatapos ay bumulong si Taz sa tapat ng mga labi ni Odie. Odie, naaalala mo ba yung listahan mo ng mga paraan ng pagkamatay? Nagsalubong ang mga kilay ni Odie. Nakaramdam siya ng iritasyon dahil sa pagkabitin, pero nakaramdam din siya ng kuryosidad kung bakit biglang binalikan ni Taz ang nakaraan. Oo, bakit? Nang iwan mo ako, nakagawa rin ako ng sarili kong listahan. Tinawag ko naman yung mga paraan ng pagmamahal, nakangising sabi ni Taz. Nakakahawa ang ngiti nito kaya napangiti na rin si Odie. At ano naman ang nakalagay dyan sa mga paraan ng pagmamahal mo? Simple lang. Bumaba ang kamay ni Taz sa cup ng bra niya at dahan-dahan iyong tinanggal. Una, aminin mo sa sarili mong mahal mo siya dahil wala ring saysay ang itanggi pa yon. Nakita niya ang pagkislap ng paghanga sa mga mata nito habang nakatingin sa hubad na dibdib niya kahit ilang beses na nitong nakita iyon. Pangalawa, kung alam mong may mahal siyang iba, manahimik ka muna. Palitan mo si Rizal sa pagiging martyr. Tinikman ng binata ang isang dunggot na ikinaungol niya. Dinig-dinig niya at sinipsip ito ng may sensual na paraan bago muling magsalita. Habang ang isang kamay nito ay pumipisil sa kabilang dibdib niya. Tumingala ito sa kanya. Magkahalo na ang pagmamahal at pagnanasa sa mga mata nito ngayon. Pangatlo, mahalin at alagaan mo siya ng walang hinihintay na kapalit. Gagawin mo yon dahil mahal mo siya, hindi dahil gusto mong mahalin ka rin niya. Bumaba ang isang kamay nito sa balakang niya, ikinawit ang daliri sa garter ng panty niya, at unti-unti iyong ibinaba. Pang-apat, kapag nakita mong may kaunti kang pag-asa, sunggaban mo na at halikan siya. Umasa kang matauhan siya, pero kung hindi, mag-sorry ka muna bago ka pa masampahan ng kaso sa sexual harassment. Hinalikan nito ang puso niya na muling nagpaungol sa kanya, pero imbes na pababa ay pataas ang halik nito.
Sa pagitan ng mga dibdib niya, sa collarbone, sa leeg, sa pisngi at sa mga labi niya. Panlima, kung iiwan ka niya, maghintay at magdasal ka sa pagbabalik niya. Huwag kang maghanap ng kapalit dahil kung mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo ililipat ang atensyon mo sa iba dahil lang wala siya sa tabi mo. Bumaba ang kamay nito sa pagkababae niya. Ipinasok niya ang dalawang daliri sa loob niya na nagpaungol sa kanya. At huli, kapag bumalik siya sa iyo, huwag mo nang pakawalan. Kung kinakailangan mo siyang pikutin, gawin mo. Bumigat na ang paghinga ni Odi dahil sa ginagawa ni Taz sa katawan niya at dahil gustong-gusto niya ang mga naririnig niya mula rito. Hindi niya alam na posible palang magsabay ang pagkakilig na parang teenager at ang masarap na pakiramdam ng pakikipagtalik sa taong mahal mo. Talagang nakakatawang paraan ng pagmamahal yon. Pero mukhang epektibo naman. Natawa ng mahina si Taz, saka idinikit ang kahandaan sa tiyan niya. Mukhang kaunti na lang, hindi na ito makakatiis na mag-usap lang sila. Baby, naaalala mo yung sinabi ko sa yung hiningi ko kay Pluto nang dalawin natin ang puntod niya? Tumango si Odi. Oo, handa ka na bang sabihin sa akin kung ano yon? Masuyong hinaplos ni Taz ang pisngi ni Odi habang tinitingnan siya ng punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. Odi, may itatanong ako sa'yo. Pinigilan ni Odi ang paghinga. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na pwede pa uli siyang magmahal ng sobra, gaya ng pagmamahal niya kay Taz ngayon. Pero ang mabilis at malakas na tibok ng puso niya ang patunay na posible nga iyon. Na nangyari na. Na nagmamahal na uli siya. Wala namang masama kung pipiliin ng isang tao na mabuhay mag-isa para protektahan ang sarili at hindi na muling masaktan. May mga tao lang talaga siguro na mas mabuting nag-iisa dahil doon nila mas makikita ang halaga nila. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na sila masaya. Minsan na rin niyang pinili ang pag-iisa. Pero sadya yatang hindi siya laan na tumanda na walang kasama dahil may ibinigay sa kanya ang Diyos na panibagong sakit ng ulo. Pinili ni Odi ang sumugal uli sa pag-ibig. Hindi dahil hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Pinili niyang magmahal uli dahil nakilala niya ang lalaking nagpakita sa kanya na lahat ng bagay sa mundo may karapatang bigyan ng ikalawang pagkakataon. At dahil ang pinili niyang ito ang lubos na nagpapasaya sa kanya ngayon. Hinawakan ni Odi ang kamay ni Taz na humahaplos sa pisngi niya. Alam na niya ang itatanong ng binata. At nakahanda na ang isip, puso, katawan at kaluluwa niya sa isasagot niya rito. Itanong mo na, Taz. Itanong mo na ngayon, aking lalaking binigyan ng pangalawang pagkakataon. May naglalakad na couple na magkahawak kamay sa harap niya. May hawak na kanya-kanyang malaking ice cream cone. Halatang nagde-date ang dalawa. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa nababasa niyang nakasulat sa likuran ng t-shirt ng mga ito. Hindi tuloy niya napigilang kuhanan ng picture ang magkasintahan. Ang t-shirt ng lalaki ay may nakasulat na, hiniling ko sa kanya na pakasalan niya ako. Samantalang ang t-shirt ng babae naman ay may nakasulat na, sumagot ako ng oo. Bakit kinukunan mo ng picture ang mga kaibigan ko? Napadiretso siya ng tayo nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Pagpihit niya paharap ay sumalubong sa kanya ang matangkad at gwapong lalaki na may subo-subong lollipop. Kilala niya ang lalaki, pero mamamatay muna siya bago niya iyon aminin sa harap nito. Na-cute-an lang naman ako sa kanila. Bawal ba silang kunan ng picture? Kinagat ng lalaki ang candy sa bibig nito at nang hilahin nito ang lollipop nito ay stick na lang iyon. Malamig ang tinging ibinibigay nito sa kanya. Ang huling beses na may kumuha ng picture kina Odi at Taz ay hindi magandang nangyari. Kaya, sabihin mo sa akin, saan mo gagamitin ang pictures na yan? Bumuga siya ng hangin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang lalaking ito. Alam mo, pwede ko na lang i-delete ang larawan. Ipinakita niya sa binata ang SLR camera niya at ang pag-delete niya sa litrato. Yan. Deleted na. Matatahimik ka na siguro. Hindi. Hindi ako matatahimik, mapait na sabi ng lalaki. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo tinitigilan iyang pagpapanggap mong hindi ako nakikilala. Hindi naman kita kilala, git pa rin niya. Sabihin mo. Sabihin mo ang pangalan ko, pakiusap pagmamakaawa ng lalaki sa basag na boses. Pumikit siya at saka sinambit sa isip ang pangalan ng binata. Oreo. Sa wakas, bumigay rin ang katahimikan na matagal nilang pinanghawakan,
isang pangalan lang ang naging susi para muling magbukas ang nakaraan. Nanginginig ang hangin sa pagitan ni Audie at Oreo, tila ba may mga sugat na muling nagising kasabay ng pag-amin na matagal nang itinatanggi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, malinaw sa puso ni Audie kung saan na siya tunay na nararapat, sa piling ni Taz, ang lalaking pinili niyang mahalin muli. Ang nakaraan ay hindi na kayang baguhin, ngunit maaari itong tanggapin bilang bahagi ng kung sino siya ngayon. At sa huli, pinili ni Audie ang kapayapaan ng kasalukuyan kaysa sa anino ng kahapon. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.